Aside from the blacks, itong mga DVH Roundheads, isa sa mga sikat na bloodlines ng DVH and Sons. Alam mo, Miguel, yung mga bloodline nyo namin is na binabanggit natin kanina is yun ang mga tinatawag namin na base bloodline. Ito yung pag-uusapan ngayon natin, ito yung Dan Gray Roundhead, which is sabi daw ng iba, it has a claret blood. But ang sa record ng father ko, nung paghiram namin kay Collector Santiago, John Santiago, pinahiram kami ng 2 peraso. Yung 2 peraso yan, nagpunta kami sa kanya, nakita ng father ko yung nanalo sa Araneta. So, pinapapili kami ni Tito John Santiago ng mga hindi winners. So sabi ng father ko, maya ka naman na hindi winners ang mga kukunin mo na ginagamit niya. So sabi ng father ko, yun kung pwede, tingnan mo yun. Tiningnan ko yung manok. Medyo mga away siguro sa amin, mga 25 meters eh. Nakita ng father ko, mga 25 meters. Nakita niya, napansin niya, wine red na may bandira. Tiningnan ko, sabi ko yung isa baldado, dad yung isa bulag dito. Sabi niya, nakita ko yan yung nanalo, yan na manok. Sabi niya, yun na lang hiramin natin. Pinahiram sa amin. So, pagdating sa farm namin doon sa Bacolod, dahil umalis na kami ng Cagayan eh, bumalik na kami dito, na-breed namin yun sa binabanggit ko kaninang mga budlat line. Okay. Na-breed namin doon. So, wala namang kaming inahin pa na iba eh. Wala kaming inahin na iba. Kasi that time when you were starting, puro bodlat lang ang ano nyo, ang heads nyo. Yes, ang mga materialis namin, doon lang umiikot din. So yung bodlat, yung Bobby Shepherd, Billy Abbott, sa Jimmy East. Tapos pinasukan nyo ngayon ng Dan Gray. Ng Dan Gray. Yung manok na yun na nakuha ko kay John Santiago, 2 klase yun. Isang straight comb, isang peacock.